Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin at komentuhan po natin ang mga pasabog po, ni Mayor Magalong. Kung ano po nangyayari talagang grabe. Grabe pong kararami at isang damukal na pera ang ninanakaw po nila sa atin mga tambay, sa taxpayer, sa Pilipino. At grabe po. At ito po, painggan po natin ang mga pahayag ni Mayor Magalong sa mga interview po sa kanya ng media, mga kabayan. At yung Kongreso at Senado, siya po hindi natatakot dyan, mga katambay. Handa po siyang pumunta dyan kung kinakailangan. Ito po, pakinggan po natin si Mayor Magalong sa kanya po mga pasabog. Sino ho ba ang pinaka malaking kickback ang nakukuha? Alam mo, pag tinanong mo sa House of Representatives, alam na alam nila kung sino. Alam nila, nagmamaang-maangan lang sila. Pero alam nila. Ang nakakalungkot dito, bakit parang takot silang banggitin yung pangalan niya? No. Kaya nga gusto ko na humarap dyan sa House of Representatives, just sa inquiry nila para banggitin ko yan eh. Have you been invited to the House hearing or were you even invited in the Senate hearing, sir? Yeah, lagi nga nila ako inahamon dyan sa House of Representatives pero wala naman silang pinapadalang notice. And besides, kung nakatanggap naman ako ng notice, with all due respect to the House of Representatives, of course, I will attend. Ganun din, yung sa Senate, wala naman ako natatanggap na any notice whatsoever that I will attend the Senate hearing. So you're ready, sir, whether it be the Senate or the House? Yes, I will attend definitely kung makatanggap ako ng notice. Mayor, ang sabi po sa House, kung kayo po ay iimbitahin, maganda po magdala kayo ng mga dokumento and name names. Is this something that you will be able to do in the event that you are invited and you show up, sir? Well, sabi ko nga po, that would depend on I will reveal everything. That would depend on their questions. But what is important here is, sabi ko nga, they should not treat me as an accused. They should treat me as a resource person. They should allow me to present deliver my presentation and my message or manifestation. Sa presentation, sir, would you be able to present documents that will point to corruption doon po sa stakeholders, whether it be politicians, the DPWH, or contractors? If you were to present that in the House hearing, ito po ba Absolutely. makakapagturo na? Okay, go ahead, sir. Yes, painfully, absolutely. Siyempre, yun naman ang gusto nila makita, di ba? Useless lang naman kung magsasalita lang o corruption without presenting anything. So I need to present some proof that there's massive corruption that is happening in various projects of the PWH and also especially through supply control. Ready na po kayo doon? Handa na po kayo doon? Yeah, handa na kami doon. Kaya naghihintay na lang nga ako ng tawag nila. Opo. Mayor, will you be able to name names? Sabihin po natin, politicians. Yes, politicians. In Congress. Yeah, of course, definitely it's in Congress. In both houses of Congress? Hindi ko gaanong abot yung sa Senate eh. Ang abot ko lang is admittedly doon lang sa House of Representatives. And if you... Go ahead, Yes. sir. I would prefer to appear sa House of Representatives. Yan mga tambay. Yan po. Napakarami pong hawak na ebidensya at pwede po siya maglabas na ebidensya at patunay sa Kongreso, mga kabayan. Nakita nyo po, yung sinasabi po nila na ipatatawag daw po nila si Mayor Magalong, pero hindi pa rin po nila pinatatawag sa Senate at sa Congress. Yung matatapang na kongresista sa pangunguna po sa committee po ng Quadcom nila. Si Redon, saka si Abante, mga tambay, hindi man lang pinatatawag. At gano'n naman po kalaki ang kinukurakot daw po ng mga demonyo na mga politiko
at mga contractors at mga engineering, mga tambay. Siyempre, kasama po ang Pangulo dyan, mga tambay umano. At ang DPWH, lahat po sila. Lahat po ng mga magnanakaw sa ating bansa, mga gobyerno, mga demonyong politikong magnanakaw, lahat na nagkakapera dyan at ninanakaw, ganito daw po karami. Ayo kay Mayor Magalong. Umpisahan po natin. I-set up ko lang po mga tambay. Set up ko lang. Sandali lang po. I-set up ko lang po. Napakaganda pong pag-usapan ito. Yung gaano karami po ninanakaw nila. Ito po. Sandali lang. Set up ko lang po. Alright. Ito na po. Grabe po ang kinikita nila. Ang ninanakaw nila sa atin, mga tambay. Ito, napakaganda pong talagang si Mayor Magalong maimbestigahan po ito sa lalo-lalo po sa Blue Ribbon Committee sa Senado, mga kababayan. Talagang mga kongresista po ang manganganib po rito at sa DPWH. Limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So- if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Atras. Ganyan Ganyan karami po yung perang ninanakaw. More than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw eh. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya, yung mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kwarto Kasi na. hindi mag-cash yan. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit, 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a room vault. Grabe, no? Grabe mga tambay. Ganun po katindi ang korupsyon po sa ating bansa. Nung naging Pangulo po, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po ganyan ang mga politiko. Hindi po ganyan katalamak at katimawa itong mga hindot na ito pagdating po sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Grabe po, no? Yung mga pasabog po ni Mayor Magalong. Billion po. Hindi po daang milyon, hindi po milyon. Bilyon. At higit pa sa bilyon ang nananakaw po ng mga magnanakaw, mga demonyong politiko sa ating bansa. Taon-taon, taon-taon. Kaya ano po yung sinabi ni Mayor Magalong? Grabe, no? Hindi na po magkasya sa kanilang mga bolt. Dahil yung po yung lagi kong sinasabi, mga tambay. Ang mga politiko, ang mga demonyo, mga korap na politiko, hindi po yan basta-basta maglalagay po sa kanilang savings. Hindi po nila, yung mga ninanakaw po nila sa bayan, sa kaban ng pera ng bayan, hindi po nila sinesavings yan. Hindi po ba? Karamihan po dyan ay nilalagay po nila yan. Tama si Mayor Magalong sa vault. Sa kanila pong malalaking vault, muna nila nilalagay yan. Hindi po nila ilalagay sa bangko yan. Dahil masisilipan po sila. Hindi po ba? Lalo na po yung sinasabing lifestyle check. Matatalino po yung mga yan. Ang mga demonyong magnanakaw ng na politiko, yung mga hindot na yan, matatalino po umano yan. Matatalino po sa katarantaduhan at kawalang hiyaan yan. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ni Mayor Magalong, may katotohanan po yan. Hindi na nagkakasya sa vault, kaya bumibili na. Dahil sa dami na po ng ninakaw nila, kinurap nila. Kaya nilang bumili ng high-end, ng mamahaling mga condominium, townhouse, condominium. At doon nila ilalagay ang mga ninakaw nilang pera na bilyon-bilyon, baka trilyon pa. Di po ba? Doon nila nilalagay muna. Ginagawa nilang parang vault yung binibili nilang kondo na mamahalin. Matindi, no? Yung
bibili raw ng 3 unit o sinasabing 3 kwarto. Tapos gagawin na nilang imbakan ng pera yung 1 kwarto. Di kung mapuno yung 1 kwarto, meron pang 2 naka-reserve para doon sa nanakawin nila. Ibang klase, no? At dyan din po natin masusubok na itong mga congressman na ito na gigil mag-imbestiga ng flood control na lalong-lalo sa napakarami pong ghost project ng mga ito. Sila yung pinatutukuyan ni Mayor Magalong. Napakaraming mga kongresista dahil yung pa lang yung kanyang hawak na mga ebidensya. Yung mga kongresista, yung mga nasa DPWH, mga contractors, mga district engineering o engineer. Yan po mahawak niyang mga ebidensya na kaya niya po itong patunayan. Pero yung sinasabi nga po ni Mayor Magalong, hanggang ngayon, yung sinasabing siya iimbestigahan at siya iimbitahin sa Kongreso para pagpaliwanagin doon sa kanyang sinasabing mga akusasyon at ganun din po sa Senado ay hindi pa rin po siya kinukumbida o pinapupunta ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado. Sana po papuntahin po siya. Hindi pa naman po siya kinukumbida din ng Senado, lalo-lalo po ng Blue Ribbon Committee. Napakarami pong alam, napakarami pong akusasyon, pasabog ni Mayor Magalong. Bakit kaya kinatatakutan ng mga politiko? At hindi po nababanggit, ayon din po kay Mayor Magalong, hindi rin po siya nababanggit, na-mention man lang sa mga hearing na ginagawa, lalo-lalo po sa Kongreso na pinamumunuan po dyan nila Redon, saka po ni Abante, mga tamay. Hindi man lang po na-mention, nababanggit ang mga pasabog ni Mayor Magalong. Bakit kaya? Iniiwasan po ba nila si Mayor Magalong? Mga kabayan, natatakot po ba sila na mabunyag ni Mayor Magalong ang mga kongresista na ito? Ang mga sangkot, lalong-lalo na ang mga pangalan ng mga tao na ito na pwede niyang banggitin? Bakit kaya iniiwasan nila si Mayor Magalong, mga kababayan? Napakarami na pong statement ni Mayor Magalong, lalo-lalo sa mainstream media. Di po ba? Napakarami na po. Pero ni isa, hindi man lang po siya pinatatawag o binibigyan ng notice para siya kumbidahin. Kinukumbida lang po si Mayor Magalong. Saan po? Sa media din. Nagsasalita ang ibang congressman na ipatatawag namin si Mayor Magalong para siya'y magsalita dito sa aming committee. Pero hanggang ngayon, lumilipas po ang araw, linggo. Wala pong natatanggap palang imbitasyon si Mayor Magalong. Kahit po sa Senado, lalong-lalo sa Kongreso. Mga kababayan, nakakalula at nakapanghihinayang at nakakagalit ang mga pasabog ni Mayor Magalong. Naghihirap ang ating bansa. Binabaon tayo sa utang ng mga politiko. Ang ating buwis nawawala ng saysay. Ninanakaw lang po nila. Iniipon lang nila. Nilalagay lang nila sa mga kani-kanilang bolt itong mga demonyong magnanakaw na hindot na ito. Umano. Grabe, no? Grabe po sila. Ganyan po karami pala ang pera ng Pilipinas na sana ay nagagamit lang sa tama. Kaya lang hindi po nagagamit pala sa tama. Napupunta lang po sa kanilang mga vault at sa kanilang mga condominium na ginagawa ring vault nito mga demonyong magnanakaw na politiko na ito umano. Nakakalungkot po. Dekada na po. Napakarami na po na nagdaang pangulo na sobra po ang korupsyon at sila po nagsisiyaman. Ilang pangulo na po ang nagdaan sa ating bansa. Lahat po ay may issue ng korupsyon na napakalalaki. Bukod tangay lang po na isang presidente na taga Mindanao, mga kababayan, na napakaliit ng porsyento
ng mga politiko na nangungurap. Maliit na porsyento na lang po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Walang ganitong mga pasabog na sinasabi, pati ang mga mayor. Di po ba? Walang sinasabi na ang mga proyekto ni dating Pangulong Duterte, lalong-lalo ang kanyang build, ay ibinubulsa at nilalagay lang sa mga vault at mga condominium na ginawang vault ng mga politiko, mga contractors, DSWD o DPWH. Di po ba? Mga congressman, mga senador, at nagnanakaw ng bilyon-bilyon taon-taon. Walang ganon. Di po ba? Pero ngayon, bumalik na naman po tayo doon po sa mga isinuka na natin na mga pangyayari at mga politiko nagdaan. Pero ngayon, bumalik na naman, lumala na naman. Nagka-doble-doble na naman po ang paglala ng korupsyon. Napigil ni dating Pangulong Duterte ang korupsyon ng napakalaking porsyento. Napakalaking porsyento. Pati mga oligarkiya, mga oligarko, nagbabayad na ng tamang buwis umano at nasisingil niya na ang mga may utang ng napakahabang panahon. Nasingil niya. Di po ba? Pero ngayon, anong presidente meron tayo ngayon? Pinagmalaki ng pinagmalaki. Nahahabulin niya. Kakasuhan niya. Mahiya naman kayo. Kakasuhan niya ang mga tao na ito na involved sa korupsyon. Ang tanong, meron na po ba siyang kinasuhan? Meron na po ba siyang pinakulong? Mga kababayan, ang Pangulo, nada. Tahimik po. Nakakalungkot. Ganyan po nangyari sa ating bansa. Nagkaroon po tayo ng tinatawag na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ang ating Pangulo ay weak. Weak daw. Magaling lang daw po saan? Sa corruption daw. Diyan daw po maasahan. Hindi sa paglilingkod. Hindi sa pagsugpo ng korupsyon. Pagpababangon ng ating bansa. Pagpapalakas ng ating ekonomiya. Pagtulong sa mga mahihirap at lalo-lalo sa pagtugon sa mga nagtataas ang bilihin. At syempre pagtugon sa kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. At pagtugon din po sa pagpapaunlad na ekonomiya. Hindi po dyan naasahan ang Pangulo ayon sa dating Pangulong Duterte. Saan po naasahan? Sa pagnanakaw. Naasahan daw po umalis sila. Ang kanyang gobyerno ay inasahan sa puro pagnanakaw daw po umano. Doon naasahan. Inasahan ng mga Pilipino. At lumabas naman po ang katotohanan. Dinala po tayo sa laganap at systematic na korupsyon na ginagawa nila. Dahil merong isang mayor na nagpapasabog at nagsasabi po ng totoo. Direktang sinasabi sa kanila na sila po ay mga magnanakaw. Mga demonyong hindot na magnanakaw daw sila. Umano. Grabe po. At napansin nyo po ba ang nangyayari sa ating bansa? Ano po ang tinatrabaho po ngayon, mga kabayan? Napakalaki po ng binabudget po natin. Taon-taon, trillion, how many trillions? Ano po ang tinatrabaho ng mga politiko ngayon? Karamihan. Nakita nyo po? Ano po ang trabaho nila ngayon? Puro po laman ng media. Puro ang issue ay puro nakawan. Binabangon ng ating bansa ng mga politiko. Puro po nakawan ang issue. Ang pinag-uusapan, matatapos na po ang taon. Ang pinag-usapan lang po sa buong taon ay politika at puro nakawan. Yan po ang trabaho po nila ngayon. Puro issue ng korupsyon at issue ng pamumulitika. Napakagagaling po. Karamihan, hindi naman po lahat. Karamihang politiko sa binagoong Pilipinas. Ang ganda po ng trabaho po nila sa atin. Kahanga-hanga. Maipagpapagawa mo sila ng
tigi-tigi isang rebulto ang mga demonyong politiko na ito umano. Maraming salamat po mga tambay. Abangan na lang po natin kung kaya po nilang ipatawag o pagsalitain si Mayor Magalong sa mga napakarami niya pong pinasabog. Hanggang ngayon ay siya po'y naghihintay at siya naman po'y dudulog sa kanila. Hintayin po natin kung siya po ay kukumbidahin at pagsasalitain sa Senado at sa Kongreso, mga kabayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga patuloy pa po magsusubscribe, thank you po. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share and subscribe. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng pangkape at tulong po sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Shoutout po Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany. Thank you po. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Eric Hershio ng Canada. Kingston ng Hong Kong. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Jim Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta. Wills Bubbles. Rosalina Team 888. Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo. At lalo-lalo po sa inyong mga paggawa, kayo po'y maingatan. Maraming salamat po sa inyo sa mga tulong at biyaya na inyo pong pinagkakaloob. At ganoon din po mga tambay, sama rin po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President na maingatan po siya sa mga nagtatangka po ng hindi maganda at masama sa kanya. Maingatan po sana ang ating Vice President. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte, siyempre po ay maingatan po siya at mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ang atin din pong buong sambayanan, tayo po'y manalangin. Thank you po mga kababayan. Sa muli, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.